Pawis ka rin. Ito sa'yo sa ano, pendant. Kasi ito lang na lahat ng pendant, no? So, arms forward. Ay, yung luta ko rito. Init. Start tayo ng head out na. Start kay Arlen. Eight! 9, 11. 12, 13. Okay, pakain. Lechon. Pakain. Lechon, kapakainin ka raw ng lechon. Circuit drill. Earthquake drill. 46. 47. 47, last number. Ilan? 47. 7. 47. Kulang na isa. 47 nga. Kanina 48 tayo eh. Kulang na isa. Yan ang isa si ano. Ayun na, ayun na. Nawawala, nasa na? Si ano? Wala nga sa pila. Sa pila na ba ito? Mga 10 minutes lang. Si Doctor. Okay, napapalitan nyo ba sa Facebook, social media? Ay, mga lods. So, Luzon, Visayas, Mindanao. So, sunod-sunod na yung paglindol. No? Maraming masamang tao. Makikita natin. So, yun, no? So, panalangin na lang natin na wag muna dumating yung nasabing the big one na dadaan na Metro Manila. So, malapit sa Bulacan, Rizal. No? Yung fault line na yun, no? Yung nataway kumalaw, ay umabot ng 7.5 hanggang magnitude 8. No? So, kapag magnitude 8, sobrang mapaminsala na yun. No? Sobra na tayo. So, ano ba yung mga kailangan nating gawin in case of earthquake? So, una, alamin ang mga panganib ng lindol sa inyong lugar. So, i-assess ninyo yung mga area. So, habang nagtatrabaho tayo, like sa fabrication, baka yung ating fabrication area is umuuga na yung mga posting na yan. Meron palang mga bakal na nakatugog dun sa itaas. So, check ninyo yan. Baka in case na lumindol, so, mahulugan kayo ng bakal, ano mang materyales na nakaipit sa mga bubong, no? So, pangalawa, siguraduhin matibay ang mga gusali tulad ng barracks, opisina, mga struktura ng project site. So, dito naman sa mga project natin, so once na tayo ay gumawa ng barracks, siyempre diba, sinitibayan na natin yan. At yan ay may design na nanggagaling sa mga architect, no? Para mas mapanatili na matibay yung ating barracks. So, pangatlo, itali, i-anklang mga mabibigat na kasangkapan, gaya ng cabinet at building, no? So, yung sinasabi natin dito, so bago pa man lindol, so ito yung preparation, no? Sakali man na magkaroon ng lindol. So, apat, ilagay ang mabibigat at lumatayin natin sa baba, ginagaya. So, dati, uso yun, no? Mga matatanda, yung mga lulot-lola natin. Ang mga plato, ang mga baso, ang masakit, mismo sa itaas pa nila nilalagay ng aparator. No? It is delikado, no? May pwedeng mahulog in case of earthquake. At pag nahulog sa ulo mo, buti sana kung nasa construction site, nasa helmet. Eh, nasa bahay lang, delikado. Yung mga nahuhulog na kasangkapan na ini-stack sa itaas ng mga cabinet. So, lima, kung nasa gusali, alamin ang labasan. Siraglutan natin yan. Tawag na fire exit, no? Pag tayo nagtatrabaho sa mga building, so alamin agad natin kung saan yung fire exit. Kung mapapansin natin, kung kayo nakapagtrabaho na sa mga building, mayroong mga nakapost yan na mapa kung saan doon kayo dadaan in case of emergency. Sa barracks meron din yan, no?
Hindi pa sila nakakasilap. Sulak. Mga kinilaminate na motor. Kalima, alamin kung nasaan ang mga fire extinguisher. Beton din. No? Kung iba, kung nasaan yung mga fire extinguisher. Sa barracks, meron din yan. At dapat, alam din natin gamitin, no? Tinatawag na no? Nakalaibong ba din ito ah? Pull the pin, pull the nozzle, mega edge, squeeze, o side to side. Yan, yung sumali sa karaniwang earthquake rate. Bibidyohan mo. Binibidyohan ni Kat. Ayaw sana maniwala ni Alan eh. Sige rin ko pa. No. Nagsisinungaling yung... Kapag nasa loob ng gusali o bahay, manatiling mahinawan at gawin up, knock over and hold. Yung video ni Sino ba yung maliit dyan? Jerome! Ikaw, tawag ka. Knock over and hold ka sa ilalim, sample. Pakilagay ang dalawang kamay sa batok. No? So, yan, no? Gumuko at magtago sa ilalim ng